The public is seeking clarity because it was President Bongbong Marcos who said nahuli na si Zaldico last week. And given po dahil yung mga development over the recent days na parang naiiba po, hindi po, para sa paningin ng iba, hindi nagtutugma yung, let's say, sinasabi po ni Justice Secretary Frederick Vida. Can the palace set the record straight that the President acted on fully verified information at that time or initial reports? Because some observers are saying the announcement may have been premature on Zaldico. Okay. Gusto rin natin liwanagin dahil na maraming nagsasabi na ang Pangulo daw mismo ay nagbigay ng fake news. Unang-una, kung mapapansin niyo po, April 16, unang nag-post ang Pangulo ng kanyang mensahe. Nahuli na si Zaldico. Pag sinabi nating nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean that it is an arrest. Ang nahuli na salita ay very general. So kapag nahuli, pwede nating sabihin na napahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos, at hindi mali ang Pangulo sa kanyang inulat noong April 16. At sinabi pa nga niya dito na we are in close coordination with the Czech government to ensure that all legal processes are followed and to arrange for his return to the Philippines at the soonest possible time. Dahil yun ang nais ng Pangulo. Kaya makikipag-coordinate sa Czech Republic. April 17, nag-post siyang muli. Ang sabi niya rito, our coordination with Czech authorities continues. The latest information confirms that Zaldico was stopped at the German border after entering from the Czech Republic. He was denied entry and returned to Czech authorities where he remains in custody. Hindi po ito mali. Hindi po nanggaling sa Pangulo mismo ang salitang aresto. Ano daw? Ano sabi ni Auntie Claire? Kapag sinabi natin na nahuli na si Zaldico, it doesn't necessarily mean na it is an arrest. Ang huli na salita ay general. Okay. Okay, kulit ano? Ang kulit nito si Auntie Claire okay? Alam po ninyo ito kasing isyong ito mga kababayan. Ito po ay hindi matapos-tapos sapagkat ang publiko ay nalilito. Kasi nga 'di ba nung kailan ba 'yon? April 16 nang pinost ni Pangulo Marcos sa kanyang FB page at sinabi na nahuli na daw si Zaldico sa abroad sa Europe, Czech Republic. Siyempre iniisip natin na dahil nahuli na nga, iniisip natin siyempre ang kasunod dyan ay pauwiin na si Zaldico sa Pilipinas. Dahil alam natin na si Zaldico ay may kinakaharap na kaso dito tungkol sa flood control, yung malversation of public funds. Okay? Di ba kasunod nun sa press briefing ni Auntie Claire, pinagmalaki pa niya na at sinabi niya na mismong si Pangulo Marcos talagang kumikilos. Kumikilos. Ngayon, yan po ang nangyayari. Dahil nga ay sa kalituhan siguro alam natin na nung mga panahon na yon may nagsasabi na fake news. Sabi ni Harry Roque ay fake news si Pangulo Marcos. Kaya ang ginawa natin that time, actually na sabi ko na ito sa una kong video pero this time ating binalikan kasi nga itong isyong ito ay hindi matapos-tapos. Tulad dyan Auntie Claire. Okay? Noong mga panahon na yun, ang ginawa ko kasi nga may duda tayo tungkol sa sinasabing nahuli ng Zaldico. Ang ginawa natin, tayo po ay nag-verify sa mga pahayagan at maging sa DFA. Okay? Wala.
Sabi ng DAP ay wala daw silang information kung nahuli na ba si Saldico o hindi pa. Ha? Ay di ba? Di ba kapag merong mga OFW abroad, sabihin natin na huli o sabihin natin may nangyari. Okay? Ang unang nakakaalam agad yan, yung embassy sa naturang bansa. At ang embassy ng Pilipinas, halimbawa, ay i-inform niya ang DFA. At ang DFA, siyempre, ipaparating sa gobyerno. Sa presidente, partikular. Ganon yan eh. Alam natin yan eh. Ay, nung panahon na yun, nag-verify tayo sa DFA. Wala pong nakalagay, no? Walang sinabi ang DFA na confirm na itong si Saldico ay nahuli. Nahuli na. Pero si Pangulong Marcos ay in-announce, pinost sa kanyang Facebook. Eh, tulad yan ngayon. Eh, sabi nga, hindi naman pala. Na na-detain lang, o tawag doon, napigilan lang sa pagpasok kasi nga, kulang sa dokumento itong si Saldico. Walang passport. Okay? Eh ngayon, ang Malacanang ay sinisingal ng publiko. Ayan ngayon ang paliwanag ni Auntie Claire. Ulitin nga natin. Sabi niya, okay? Kapag sinabi natin na nahuli na si Saldico, it doesn't necessarily mean na it is an arrest. Ang salitang nahuli na ay general. General daw. Pwede sabihin na pinahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos. Bera ito. Ang kulit. Okay? Eh, sige. Pagbigyan natin di ba si Saldico ay fugitive? Di ba si Saldico ay fugitive? Dahil sa may kinakaharap ng kaso sa Pilipinas, kumbaga pinaghahanap siya ng batas. Okay? Ngayon, sa konteksto ng law enforcement, dahil nga itong si Saldico ay pinaghahanap ng batas, ilalagay natin sa konteksto ng law enforcement. Kasi sabi ni Claire Castro, general daw. Ang salitang nahuli, general daw. Sige. Kaya, ilagay natin sa konteksto ng law enforcement. Kasi nga, pinaghahanap si Saldico ng batas eh. Okay? Hindi naman siya nahuli na tumatay. Ang bira ito. Hindi. Hindi naman siya nahuli na ano ba? Sige na nga, sabihin na nga natin, hindi naman siya nahuli na tumatay habang namamasyal. Diba? Kaya, dahil siya ay hinahanap ng batas, ilagay natin sa tamang konteksto. Konteksto ng law enforcement. Okay? Ito, para malaman ninyo, tayo po ay nag-search. Bagamat alam na natin na kapag sinabing nahuli sa konteksto ng law enforcement, ibig sabihin yan, arestado. Arestado ng alagad ng batas. Arestado ng otoridad. Yun po ibig sabihin yun sa konteksto ng law enforcement. Diba? Ayan tingnan nyo mga kababayan. Sa akin pagsasearch. Ano ibig sabihin daw? Ng salitang nahuli. Caught. Arrested. Diba? Ay, iba ko kay Auntie Claire. Pinalalabo ang issue. Sa halip na aminin sa publiko na nagkamali sila ay hito. Pilit na gumagawa ng lusot-palusot, damage control.
naalanganin din naman. Dahil sa mga ganyang palusot, sila na po yung nagbumukhang mga mangmang, mga ingot. Ang bira, ang dali-dali. Huwag gawing mangmang ang mga tao. Ilagay ninyo sa konteksto ng law enforcement dahil si Saldico ay pinaghahanap ng batas. Sinabi nyo na nga general ang salitang nahuli. Hindi ilagay nyo sa, para hindi malito ang publiko, ilagay nyo sa konteksto ng law enforcement, anti-clear. Ang bira Ha? Ay, nako. Alam po ninyo sabi kasi ng Malacanang, mga kababayan, ipa-aaresto daw, kakasuhan daw ng Malacanang o ng gobyerno ang sino man nagpapakalat ng fake news. Dahil dyan, sa in-announce ng Pangulo na nahuli na, ngayon sinisingil sila ng publiko. Sila po ay sinisingil ng publiko kung ang mamamayan ay kinakasuhan ng gobyerno pag gumawa ng fake news, ngayon, sabi nga nababasa ko sa comment section, kasuhan nyo rin ang sarili nyo. Kasuhan nyo rin ang mga sarili nyo. Ang bira ito. Ang dali-dali. Napakasimple. Pinalalabo. Ay, nako. Anti-Claire. Sayang, abogado ka pa naman. Oo. Abogado ka pa naman. Ang babaw ng inyong ang kanyang argumento rito. Nahinto, na-stop, na-prevent sa pagkilos. Ay. Ang bira ito. Ito mga babae in-announce po ng Supreme Court. In-announce po ng Supreme Court na inutusan nila si Pangulo Marcos at si A.S. Recto na magkomento dito sa writ of mandamus na pinail nitong si Congressman Pantaleon Bibot Alvarez. Ito po ang announcement ng Supreme Court. From the Supreme Court of the Philippines, here's the latest. The Supreme Court en banc, during its session on Wednesday, directed President Ferdinand Marcos Jr. and Acting Executive Secretary Ralph Recto to comment on the petition for writ of mandamus filed by former Congressman Pantaleon Alvarez and his co-petitioners. The petition seeks the issuance of a writ of mandamus directing the President to submit himself to physical and mental examination, including a hair follicle drug test. It also seeks to compel the President to disclose and publish the medical report indicating the results of the examination, including medical and clinical confirmation of his physical and medical fitness to discharge the powers and duties of the Presidency. The respondents were given 10 days to comment on the petition. Pinagkokomento po ng Supreme Court ito si Pangulo Marcos. Patungkol dito sa writ of mandamus na pinail itong si Congressman Pantaleon Alvarez. Kasi nga, di ba, kamakailan, issue itong kalusugan ni Pangulo Marcos. Pati itong issue sa sinasabi di umano na nagda-drugs. Okay, kaya ngayon, itong kampo ni Alvarez ay nag-file ng mandamo sa Supreme Court para obligahin itong si Pangulo Marcos na mag-undergo ng hair follicle. Okay? Ay yan ngayon na binabanggit ng Supreme Court dyan, no? Oo. Ang tanong, tindis lang pala ang binigay ng Supreme Court para sumagot itong kampo ni Pangulo Marcos at ni Recto. Okay? Ang tanong, sasagot kaya itong dalawa? Okay? Doon sa mandamos. Yung hair follicle. Yung health condition ni Pangulo Marcos. Ibibigay niya kaya, ilalahad niya kaya sa Supreme Court? Kasi di ba kamakailan tinatanong siya, ano daw ba ang kanyang sagot sa hamon sa kanya na mag-undergo ng hair follicle? Ang sabi niya,
Sabay talikod, di ba? Ay ngayon, dahil Supreme Court na ang nag-utos, tingnan natin. Tingnan natin kung sasagot pa, a-action ba si BBM dito sa utos ng Supreme Court. Nako, mabigat yan, no? Mabigat yan, no? 10 days lang, 10 days lang. Okay, tandaan natin na ang hair follicle, halimbawa, ang isang tao ay gumamit ng cocaine. Okay? Kaya 3 buwan, 90 days bago mawala ang substance sa katawan ng tao kapag ang buhok ang ginamit sa proseso. Kaya tingnan natin dahil 10 days lang binigay, iwan ko. Abangan natin mga kababayan, matindi ito, matindi ito. Okay? Okay? Alam niyo ba mga kababayan, natandaan ko lang, nung panahon ni President Ramos, 1992-1998 ang kanyang termino. Okay? Noong 1996, siya po ay nag-undergo ng surgery, na para tanggalin yung 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 kanyang nakalimutan ko na Basta nag-undergo siya ng surgery. Okay? Noong mga panahon na yon, si President Ramos, siya po ay nagbibigay ng update sa publiko patungkol sa kanyang health condition. Kasi nga, ayon sa 1987 Constitution, obligado po ang presidente na mag-report sa publiko tungkol sa kanilang mga health para may malaman ng publiko kung kaya ba ipagpatuloy ang kanyang trabaho bilang presidente. Ganun po noon Hindi na po kailangan utusan pa na sa Supreme Court ng isang presidente na magbigay ng report every time na meron silang mga problema sa kanilang health condition. Dahil nasa batas po yan, obligasyon ng presidente na sundin ang batas. Pero this time sa panahon ni Pangulong Marcos, Supreme Court, inutusan ng Supreme Court ang Pangulo na magkomento. Para sa akin pagkakatanda, parang first time yata ito nangyari sa Pilipinas. Correct niyo ako kung mali. Basta ito lang ang aking natandaan sa buong buhay ko, no? Hindi ko lang alam yung mga panahon noon ni Marcos Sr., no? Kasi no mga panahon ni Marcos Sr., medyo bata-bata pa tayo noon, saka hindi pa tayo noon updated sa mga balita, gawa ng limited lang noon ang news. Hindi katulad ngayon na mayroon ng social media. Noon naasa ka lang sa mga mainstream media. Kaya medyo mahirap makakuha ng balita noon. Pero ngayon, mayroong social media kaya madali lang makahanap ng balita. Okay? Sa aking pagkakatanda, mga kababayan, parang first time yata ito na nangyari na ang Supreme Court ay nagbigay ng utos sa isang presidente na magkomento patungkol sa kanyang kalusugan. Okay? Ang bira ito.